So, we're going to be learning today, mga kapatid, yung isang gawa ng ating Panginoon in the realm of forgiveness. What does it mean when the Bible says, He who forgives? Ano po ang ibig sabihin po niyan na ang Diyos po ay nagpapatawad? That God is one who forgives. Ngayon, kung babasahin po natin ang Exodus chapter 34, beginning at verse 6 and 7, Exodus 34, talatang 6 hanggang 7, dito ho natin makikita ang mga ilang katangian ng ating Diyos. In Exodus 34, verses 6 and 7, sabi po ng Biblia, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Verse 7, ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao, at pinapatawad ko ang kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. So ulitin ko ho, pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Forgiving wickedness, rebellion, and sin. Now, yung wickedness, rebellion, and sin, hindi ko po siya i-divide to create a distinction. Kundi ang ibig sabihin po ng kasamaan, pagsuway at kasalanan ay iisang kahulugan lamang po yan. Nilabag natin ang utos ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, not only is God loving, not only is God faithful, but He is forgiving. Now, yung ginamit po na salita po dito in Exodus 34 verse 7, mula po sa wikang Hebreo, is from the word nasa. Nasa. At ang ibig sabihin po na salitang nasa is a very strong verb. Ito po ay isang mabigat na berbo. Halimbawa, yung salitang nasa can mean take away, lift up, to sever. Nang ibig sabihin, may kinalaman po siya sa pagpugot ng ulo, to sever. But here, it can also mean to forgive. So, when we think about na ang Diyos po is a forgiving God, hindi lang po niya sinasabi, tinatanggap ko lang ang apology mo. Kagaya po natin, I'm sorry for all that I've done. And we say, it's okay, it's all right, no problem. Pero, ang pinagkaiba po ng kapatawaran ng Diyos sa ating faulty na kapatawaran ay ganito. I forgive you, but I still remember what you did. That's not true forgiveness. Or, alam ko nagsasorry ka, I forgive, but I never forget. May mga ganong klaseng filosofiya. Lalo na sa mga Pilipino. Basta, para sa akin, magpapatawad ako, pero hindi ko kakalimutan yung kanyang ginawa. So yung forgiveness po natin is not really forgiveness na nagmumula sa Diyos. It's not even called forgiveness dahil ang pwede lang po mag-define ng salitang kapatawaran ay walang iba kundi ang Diyos. God is the objective example and definition of the word forgiveness. So kung may maririnig po tayo, pinatawad ko siya pero hindi ko kakalimutan, pinatawad ko siya pero lalayuan ko na lang siya, pinatawad ko siya pero iiwasan ko siya. Hindi yun ang definition of forgiveness ng Diyos. So kung hindi po yun ang definition of forgiveness ng Diyos, anong klaseng forgiveness ang ginagaya mo? O gumagawa ka ng sariling definisyon ng forgiveness? When God forgives, He takes away, He lifts up, He severs yung ginawa mong kasalanan laban sa Kanya. He removes it completely. Ngayon,
How does God's forgiveness looks like in the Old Testament? Kasi kapag pinatawad na po tayo ng Diyos, there is some form of illustration dapat na nagbibigay larawan kung ano po ang itsura po nito. At ang isang magandang larawan, mga kapatid, is Micah chapter 7. Basahin nga po natin ang Micah. Maganda po ang pangalan ng Micah eh. Micah chapter 7. Dito po tayo sa Micah chapter 7. At dito po tayo, mga kapatid, in verse 18. Micah chapter 7 verse 18. Sabi po ng Biblia, wala na pong ibang Diyos na tulad ninyo. Pinatawad nyo ang kasalanan ng mga natitirang mamamayan ng pag-aari ninyo. Hindi kayo nananatiling galit magpakailanman. Dahil ikinagagalak nyong mahalin kami. Muli nyo kaming kaawaan at alisin nyo po ang lahat naming mga kasalanan. Yurakan nyo ito at itapon sa kailaliman ng dagat. Ipakita nyo ang iyong pag-ibig at katapatan sa amin na mga lahi ni Abraham at ni Jacob, gaya ng iyong ipinangako sa kanila nung unang panahon. Now, sa pag-aaral po of the book of Micah, ang ibig sabihin po ng pangalan ng Micah is, sino ang katulad ni Yahweh? Who is like Yah? Micah means, who is like Yahweh? Yun ang ibig sabihin po nun. Ngayon, when you get to verse 18 of chapter 7, there is a play on of meaning and words dito. Ang ginamit ng Diyos na kanyang lingkod upang ipahayag ang mensaheng ito is Micah, which means, who is like Yah? Pero bago po niya isara ang aklat, he goes on to use the word Micah again, pero hindi tungkol sa kanyang sarili, kundi, who is like Yahweh? Sino ang kagaya ng Diyos? So ngayon, ang tanong, sino po ang kagaya ng Diyos pagdating sa kapatawaran? Kasi when we ask the question, ano po ba ang itsura ng pagpapatawad ng Diyos? Ito po yung mga ilang elemento na nakadikit po dito. Kapag ang Diyos po ay nagpatawad, tignan niyo po ang nakalagay. Hindi kayo nananatiling galit magpakailanman. That's number 1. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, hindi na siya galit sa atin. Kapag tayo ay nagpatawad, hindi dapat nananatili pa yung galit sa atin. Nang ibig sabihin, kapag nakita mo yung nagkasala sa iyo, hindi umuusok sana yung ilong mo, kundi may kagalakan. When God forgives, there is no more anger. Pangalawa, dahil ikinagagalak nyo kaming mahalin. When God forgives, kaya wala na po siyang galit sa atin dahil ito na po ay lumipat na doon sa tinatawag, may kagalakan na ho siya sa atin. So when God forgives, He has joy over you. When you forgive, wala na yung galit kundi kagalakan na. Now can you think about that? Pastor, parang ang hirap yata ano na. Nagkasala na sa akin, tinraidor na ako, ito na yung mga ginawa laban sa akin, siniraan na ako lahat, tapos sasabihin mo, kailangan ikagalak ko yung taong yon. Kaya nga sabi ng Biblia, sino ang kagaya ni Yahweh? Wala. But if you trust in God and ask Him to help you, magagawa mo rin yun, mga kapatid. Dahil walang imposible sa Diyos. Ngayon, notice what it says here in verse 19. Muli nyo kaming kaawaan at alisin nyo po ang lahat ng aming mga kasalanan. When God forgives, there's also mercy. Kinaawaan tayo ng Diyos, kaya niya tayo pinatawad. When you truly forgive someone, there's no longer hate, there's no longer resent, but there is joy and there's mercy. Bakit po mercy? Dahil alam mo, hindi nauunawaan ng tao ang kanyang ginawa at alam mo rin ang lahat ng tao ay makasalanan. Pero kapag wala kang mercy o pang-unawa, you will not learn to forgive people. Kaya sinabi ng ating Panginoon, forgive them for they do not know what they are doing.
Moreover, yurakan nyo ito at itapon sa kailaliman ng dagat. Now, yung dagat po na binabanggit po dito is not literal na ihahagis ng Diyos yung mga crimes po natin into the Pacific Ocean. But there is some form of Hebrew idiom or saying, kasabihan sa mga panahong ito. Kapag itinapon na po sa kailaliman ng dagat, hindi na siya babalik. Hindi mo na siya makikita. Nang ibig sabihin, ang katumbas ng kahulugan ng itapon sa kailaliman ng dagat is, hindi ko na tatandaan pa yung mga nagawa mo laban sa akin. So when we think about the love of God and forgiveness, when He takes away your sin, He forgets it. His anger is gone. He shows you mercy. And He rejoices over you. So, when we look at all these things, mga kapatid, kapag ako po ba ay nagpatawad, nakikita ko po ba yung mga bagay na yan sa aking sarili? Because, kung may kagalakan ako pero hindi ko makalimutan, hindi tunay ang ating pagpapatawad. Okay, kakalimutan ko na, pero may galit ka pa rin. Or, nagagalak ako, kaya lang, I don't want to show you mercy. Kasi you done me wrong. That is not how God forgives. When God forgives, all that you deserve, the wrath, the punishment, the anger, He removes that. Kasi, siya ay Diyos na nagpapatawad. Bukod pa ho dito, kapag ang Diyos po ay nagpatawad, meron po itong benefit para sa atin. Ano po yung mga benefits ng kapatawaran ng Diyos? Salmo 32, Psalm chapter 32. Kapag pinatawad ka ng Diyos, there is great benefits, mga kapatid. Eternal benefits. Psalm 32 verse 1. Psalm 32 verse 1. Mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi na ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. Now, 2 beses binanggit po yung salitang mapalad. Una, mapalad ang tao na ang kanyang kasalanan has been covered. It's been covered. Which means, no one else can see it. God has covered it. Kahit punain ng demonyo ang mga kasalanan mo, wala na siya makikita because it's been covered. Ganun magpatawad ang Diyos. Hindi kagaya ho natin kapag may nagkasala ho sa atin, ipinapamalita po natin sa buong mundo, nagkasala itong taong ito sa akin. Pero ang Diyos ay iba. When He says He's forgiven you, He's not going to tell the whole world that you've sinned in the sense of, hey, this is this person's sin. He rather covers it. The second blessing is in verse 2. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi na ibinibintang sa kanya ng Panginoon. Kaya kapag may bumubulong sa ating pag-iisip, yung mga nakaraan po nating kasalanan na hiningi naman po natin ng tawad sa Diyos, hindi ang Diyos ang nangungusap sa atin. Iba na. Kapag ang Diyos ay nagpatawad at yung kasalanan ho natin ay ating pinagsisihan, imposible na pinapaalala pa ng Diyos yung mga nagawa ho natin noong nakaraan dahil kapag nagpatawad ang Diyos, that's it. Hindi niya na ibinibintang pa sa atin yung mga nagawa ho natin noon na kanyang pinatawad. Pero, meron din po ito pinapahiwatig na justification. Kasi sa wikang English, blessed is the one whose sin is the Lord does not count, or whose sin the Lord does not count against him, and whose spirit is no deceit. Now, bakit po
Meron po itong kinalaman sa justification because kapag wala na maibintang na kasalanan laban ho sa atin, nangangahulugan na tayo po ay itinuring matuwid. So, sino kaya ang gumamit ng ganitong klaseng theology that we are justified using Psalm 32? Basahin po natin ang Roma Kapitulo 4. Romans chapter 4. Verse 5. Tignan niyo po Roma Kapitulo 4, talatang 5. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Itong ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang sinabi niya, mapalad ang tao pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Ang mga sinabing ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. So dito, kitang-kita ho natin, when God forgives at humingi ka ng kapatawaran na may pagsisisi, yung pananampalataya mo sa Diyos ay ganito. Kaya po humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon, dahil alam ko, kaya mong linisin, ang tanggalin at patawarin ang lahat ng aking kasalanan. Ngayon, because your faith is in God, that He has that power to forgive, what does God do? He will take yung righteousness ng kanyang anak at ilalagay na ho sa atin. At kapag ibinigay na po yung righteousness ng kanyang anak sa atin, meron pa ba magbibintang sa ating mga kasalanan? No, kasi binalutan ka na ng katwiran ni Kristo. At kaya walang makita si Satanas dahil kapag binalutan ka ni Kristo ng kanyang katwiran, matutupad yung Psalm 32, mapalad ang mga taong pinatawad ng Diyos dahil wala nang maibibintang na anumang kasalanan laban sa kanila. Now, because God is forgiving, mga kapatid, at yan po yung tinuturo ng kapatawaran ng Diyos, yan din ang dapat nating gawin sa mga nagkasala sa atin. Meron po ba nagkasala sa atin? Maggalak tayo sa kanilang presensya. Dahil kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, patawarin mo rin sila. Sa mga nagkasala ho sa atin, huwag na tayo magalit sa kanila. Kagaya ng hindi na nagalit ang Diyos sa atin nung tayo po ay pinatawad. Kung may mga nagkasala ho sa atin, kalimutan mo na yung mga nakaraan. Kagaya ng Diyos, na kinalimutan po niya yung mga nagawa natin kasalanan laban sa Kanya. On one aspect, sa human aspect, imposible na magawa ho natin ito. Pero sabi po ng Biblia, ang lahat ng bagay kung magtitiwala lamang sa ating kakayahan ay imposible. Pero walang imposible sa mga magtitiwala sa Diyos. Because if we do not forgive the way God forgives, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. At hindi rin tayo pwede gumawa ng sariling definisyon ng kapatawaran. Dahil forgiveness is who God is and what He does. He is the forgiving God. And unless we do it God's way, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Pero kung wala po tayong ganung klaseng challenge, ang sabi ng Biblia, ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He is a God who forgives. At kagaya po na ating binasa, balikan po natin ang Psalm 130. At dito na ho tayo magtatapos. Psalm 130. Psalm 130. At dito po tayo sa talatang 3 at 4. Psalm 130 verses 3 and 4. Kung inililista nyo ang aming mga kasalanan, sino kaya sa amin ang matitira sa iyong presensya? Ngunit pinapatawad nyo kami upang matuto kaming gumalang sa inyo. Napakaganda, mga kapatid, that the God that we serve is an all-forgiving God.
Kaya kapag pinatawad ka ng Diyos, huwag mo nang isipin pa yung mga nagawa mo noon. Huwag mo na balik-balikan pa kasi pinatawad ka na eh. Move forward in Christ. Do not look behind toward the things that you no longer live in, but move forward in Christ. And the Bible says, God will forgive you of all your sins. So, with that being said, meron po ba tayong mga katanungan sa ating mga napag-aralan nitong hapon? Any questions about our lesson this evening? Halimbawa lang po na you have, kasi of course ang Diyos na nagde-define po ng libis bilang kapatawaran as we've learned dito. Pero in an instant kasi dahil sabihin po natin, masasabi po natin na meron po yung memorya natin minsan na talagang hindi makalimutan. Bagamat kasi talagang wala akong bigat ng loob, Yes. sama ng loob. There's just times na baka maaari nung na may nangyari, tapos hindi ko naalala. Sure. Something na has been already been forgiven. That's something na iaano pa rin sa atin ng Diyos bilang kasalanan natin. If we've already forgotten or really forgiven that person, we move on, we reconcile, we rejoice when we see them, pinaawanan natin sila. How do we consider yung aspect of that part of remembering? Yeah. In the memory? And I would say, kapatid, that would be involved in temptation. Kasi minsan, tinatest din yung ating pag-iisip kung kakagat tayo o hindi eh. Right? So, like what the Apostle Paul says, everything that's pure, everything that is a virtue, kailangan isa-isip natin. So may mga bagay, habang nandito tayo sa lupa, habang nakikipagdigmaan tayo sa ating laman, lilitaw at lilitaw yung mga yun. But it doesn't necessarily mean na hindi mo pinatawad, kundi sometimes it can be a temptation. Ngayon, kung kakagat ka, doon siya nagiging kasalanan. So we have to always fight it away. No, fight it away, fight it away, fight it away. Okay? And we really need the grace of God for that. We truly do. We truly do. Anyone else? Kuya Marco. Pastor, yung related sa Brother Alson, yung saan papasok yung yung part naman na kasi di ba may sinasabi na we have to protect our heart lahat ng mga bagay, physical, emotional, spiritual. May saan siya papasok yung forgiveness para totally mawala yung We have to be constantly in the Word. We always have to be in the Word of God, Kuya. We always have to be in prayer. Kasi may sinasabi po sa Marcos 7 na saan po nagmumula ang lahat ng masamang pag-iisip, galit. Nagmumula yan sa ating puso. So ngayon, kaya sinabi po sa Kawikaan 4 na kailangang gwardyahan ng puso because kung hindi natin gagwardyahan or lilinisin araw-araw gamit ang salita ng Diyos, wala. Lilitaw at lilitaw yun. So doon nagmumula ang maling pag-iisip. Kapag hindi ginagamot yun sa araw-araw, wala. Babalik at babalik yun. That's why the more that we soak ourselves in prayer and the Word of God, bibigyan po tayo ng Diyos ng biyaya na malampasan po natin yung mga bagay na yun. And of course, habang nandito po tayo sa lupa, patuloy yung digmaan na yun. We need to experience glorification para mawala na talaga. Okay? So hopefully that answered your question, Kuya. Anyone else have any? Ma? Yung bang tanong niya na pinatawad mo, pag nakikita mo, syempre naalala mo yung ginawa mo. Pero pinatawad mo na siya, kasalanan pa rin ba yun? Naalala mo, kasi nakikita mo siya. Yeah. Well, kagaya nga po na sabi ni Brother Alsen, kung talaga genuinely pinatawad ho natin yung tao, pero may mga thoughts na lumilitaw, we have to examine our hearts kung talagang nagpatawad po ba tayo o ito ay isang testing ng ating masamang puso. Kasi ang puso ay marumi. So even though, let's say for example, Monday, iniyak mo sa Panginoon, nagkabati na kayo dun tao na yon, you hugged it out and everything. Pero the next day, parang may bumabalik ka naman na maling pag-iisip. So yun tinatawag na spiritual warfare, na kailangan natin magbabadlalo sa salita ng Diyos para hindi maghari yung bagay na yun sa ating puso. Now, si Kristo, nagawa po niya yon dahil not only is He perfect, pero nagbigay po siya ng halimbawa na kung magtitiwala ho tayo sa Kanya, magagawa din ho natin yun. So every single day, we need to soak ourselves in the Word of God.
Ngayon, hindi po yun panghabang buhay. May mga testing po talaga na pinitulutan ng Diyos na mangyari ho sa atin. And when we overcome that, may panibagong test na naman. Yeah. So, I would examine my heart na. Tatanungin ko sarili ko, kung talagang pinatawad ko siya, ano yung nararamdaman ko sa taong yun? May kagalakan ba? May pagmamahal ba? Or, nagkukungwari lang ako, may galit pa rin ako sa puso ko, pero hindi talaga totoo yung aking pagpapatawad sa kanya. If it's the latter, tayo ang kailangan magsisi. And we need to ask God for forgiveness para mapatawad din po natin yung mga nagkasala sa atin. Kasi hindi natin magagawa magpatawad ng maayos kung hindi natin pinagsisihan ho yun. Yeah. And another thing po, Nay, there's no amount of time na mag-aalis po noon kung hindi tayo magbababad sa salita ng Diyos. Kasi you can take 5 years off, pero kung hindi ka nakikipag-ugnay sa Diyos at hindi ka nagbababad sa prayer tapos nilalayo mo pa sarili mo from the people of God, walang mangyayari. You need to be soaked in the Word of God. Yeah. So, i-examine lang po. Okay? Anyone else? Sige po. Paano kung nagpatawad ka pero yung tao may critical spirit? Sorry? Yung pinatawad mo na pero yung tao may critical spirit. Yung hindi mo, yung para bang hindi mo na alam kung paano mo siya approach kasi baka yung bawat salita mo, gusto mo mabigyan na naman ng hindi magandang interpretasyon. How are you gonna deal with that? Di ba dapat na yung tao na yun tulungan din niya sarili niya, i-ask the Lord na mapalaya siya sa ganung kahinaan. Sure. Kung ang pinag-uusapan ho natin ay dalawang Kristiyano, kung dalawang Kristiyano pinag-uusapan ho natin, hindi ako naniniwala na mananatili po ang poot o galit ng isang Kristiyano sa kanyang kapatid. Dahil sumasa kanya na yung buhay na walang hanggan eh. Ngayon, maliban lang ho kung nakukungwaring Kristiyano siya at hindi matanggal-tanggal dahil ayaw niya alisin, hindi tunay na mananampalataya yun. Another thing is, may binabanggit po sa Biblia, tayong mga nakakaunawa, tulungan natin na makaunawa din yung mga mahihina sa pananampalataya. So, hindi ko ine-expect sa isang immature Christian who is struggling with unforgiveness na siya ay unang makaunawa sa akin. If I know that I'm supposed to forgive at ginawa ko na yon at nahihirapan siya, tutulungan ko siya. I have to restore that person, help them. Ngayon, may tinuturo din po ang Biblia, gagawin mo ang lahat ng bagay na makakatulong sa kanila. So kung sa tingin mo yung maling pananalita ay makapagdudulot po ng maling pag-iisip para sa kanya, iiwasan ko yun. Kung may mga tendency po siya na ayaw sa akin, kagaya ng kinukulit ko siya, or dinadaldal ko siya, then tutulungan ko po siya where she or he is weak. Hanggang na magkaroon po siya ng idea kung ano talaga sinasabi ng Biblia about Christian maturity. Pero kung pinag-uusapan po natin isang Kristiyano who's been in the church for more than 15 years, at ganun pa rin po palagi siya, I think it has to do with the heart. May problema na siya dito. Hindi niya nililinis na maayos. At kung mananatili po siya sa ganung klaseng estado, pinapatunayan lang po niya hindi siya tunay na Kristiyano. Kasi sabi ng Biblia, walang mamamatay tao na papasok sa kaharian ng Diyos na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. He that knows God loves the brother. He that does not know God does not love the brother. So that's very clear. I would not condemn them. I would encourage them. I would strengthen them. I would try my best to restore them. But if they do not want to forgive, doon po pasok yung Mateo 18. Magdala ka ng 2, ayaw pa rin magpatawad. Magdala ka ng 3, 4, ayaw pa rin magpatawad. Dalhin mo na sa harapan ng church, ayaw pa rin magpatawad. Aalisin na siya ng Diyos. Pero hindi natin dapat ituring yun bilang kaaway, kundi isang tao na hindi nakakilala. Okay? Anyone else have any other questions? Okay? So, mga kapatid, always remember, this is the God who has forgiven you. What a great and mighty God we serve. Amen?